Hey, what's up? It's me, Beamer Martin. Welcome back to my YouTube channel. And ngayon guys, I am fully recovered again. 2 times ko talagang nakalamuha si acid reflux or si GERD. And ngayon guys, nag-unwind dito kami ngayon sa Kulagsing Heaven Resort. And yeah, ngayon isi-share ko sa inyo guys kung ano yung mga dapat nyong gawin kapag sinusumpong kayo, every time na babalik si acid reflux. Alam nyo na kung ano yung gagawin. And yeah, ayun nga guys, so share ko sa inyo ngayon. So last 3 months, nagkaroon ulit ako ng acid reflux. Way back 2021 sa mga YouTube ko, sa mga video ko sa YouTube. At 2021 nag-start yung acid reflux ko dahil sa nasobraan yung citrus fruits na kinain ko. So acidic na ako noon that time. And last 3 months nung July, nakainom ako ng sobrang madami. Then hindi ako nagsuka. Kaya ayun, pagka after 4 days, then may event pa, may mga birthday, kain ako ng kahit ano. Mga kinabukasan nun guys, na trigger ulit yung acid ko. So bumabalik yung acid ko. But right now, after 4 months of suffering, ayun, nag-heal na ako. At saka nakakainom ulit ako ng kape. Pero yung kape ko guys, is LA Coffee, low acid siya na kopi ko. And then medyo ano lang talaga yung mata ko guys, kasi nasa ano kasi ako sa dagat ito. Yan. So, ayun nga guys, share ko lang sa inyo na kapag sinusumpong kayo ulit is, yun lang, more water lang na yung alkaline water po. Yung Summit or yung Nature Spring Color Red or Lee Mineral. Yan yung iinumin nyo guys for 4 months. Try nyo po kasi if hindi pa talaga siya malala na acid guys, is maagapan talaga siya. Pero kapag malala na, then hindi mo inalagaan yung self mo, yun parang medyo pang matagalan na. At depende din sa case yan guys, kung ano yung case mo, bakit ka nagkaroon ng acid reflux or bakit ka ina-acid. And then ngayon guys, thankful ulit ako sa Diyos kasi last time nawala na ako ng pag-asa ulit kasi akala ko hindi na babalik yung acid ko. And then yun, 4 months ako uminom ako ng alkaline water. Then iwas muna ako, nag-diet talaga ako guys, from 58 kilos down to 54. Ewan ko ano na ngayon, parang 55 na ata ako ngayon ulit. Pero I'm hoping na babalik ulit yung timbang ko sa 58. And then yun nga, iwasan ko na lang yung alak kasi isa sa nakakapagpa-trigger sa akin yung alak. Yung alak kasi na inim ko is sobrang taas ng volume guys. Yung taas ng yung volume talaga ng yung parang 40 yung Tanduay Select yung nainom ko. And then 4 na beer, and then chaser namin yung Coke. So ngayon, I hope na isa sa mga advice ko is ma-apply nyo yung uminom kayo ng water. Every morning po, alkaline water po. So I hope na, actually guys, yung mukha ko ngayon is bumalik na talaga siya sa normal. Medyo hindi naman masyado kasi medyo payat pa ako konti. Pero I'm hoping na babalik sa 58 kilos or gusto ko talaga mag-aim ng 60 kilos kasi ang pangit tingnan sa akin Ayun nga guys, so dapat talaga balance muna kayo. If you are into GERD pa, you are into heal pa, dapat you are just kanang focus on diet, iwasan muna sa pagkain. Pero ngayon guys, nakakain ako ulit ng mga bawal, but hindi ako nag-stop na uminom ng alkaline water kasi yun yung nakakapag-neutralize ng acid ko. And then po yung buko juice, sobrang effective din siya. And then ano pa, so I hope marami akong naibigay sa inyo ng mga advice. And then yun lang, try nyo po mag-unwind. Pag hindi kayo gumagaling dahil sa acid nyo, hindi kayo gumagaling kahit nag-healthy lifestyle na kayo, uminom na kayo ng mga alkaline water, so try nyo po yung iwasan ma-stress. Dalawa lang kasi yung factor bakit ka nagkaroon ng acid reflux. Stress at saka unhealthy lifestyle. So change mo yung unhealthy lifestyle and then more on alkaline water po kayo. And then iwasan ma-stress at saka po take vitamins, yung vitamin C. And then huwag na kayo mag-take ng medicine, yung mga meds, kasi di naman talaga effective siya. Kasi I try na
Nung 2021 nag-inom ako pero bumabalik pa rin siya. Hindi siya kagaya ng yung mga natural lang. Kasi yung acid kasi man-neutralize lang siya kapag more on at neutralizing foods na kakainin mo, ganun. So I hope guys na marami akong nasasabi dito. And then yun lang, iwasan muna yung mga bawal. Kain muna kayo ng mga healthy foods. And then kapag gumagaling na kayo, paano nga ba malalaman kung gumagaling na po kayo? Is is malalaman mo kapag gumagaling ka na, is yung mga symptoms is na-lessen siya. Hindi gaya ng dati na sobrang daming symptoms mo. And then ngayon, I am so thankful kasi naging okay ulit ako. Yun nga lang, iwasan ko muna yung mga bawal. Yung acid, yung alak at saka citrus fruits. Then yung coffee, naka-coffee ako. Last year, hindi ako nag-coffee, lang Milo. Pero ngayon nag-coffee ko na po ako. And then yun lang, I hope na gagaling kayo. And then stay healthy lang po kasi yung guts talaga natin is din kasi nagsimula ko ano yung guts, problema ng guts natin. Yung guts po is yung tiyan natin. So dapat aware tayo. If ever siguro yung iba parang tumatagal yung acid nila kasi yung guts nila is sobrang dami ng bakterya. Then mag-probiotic din kayo guys para gumaling kayo. And then unwind kayo, ganon. Ano pa ba? Unwind kayo, wag nyong isipin na may acid reflux kayo. And then tanggapin nyo na lang po na may acid reflux kayo. And then i-lessen nyo yung anxiety nyo kasi ang hirap din kasi magka-acid reflux na may anxiety po. Sobrang nakakapraning yung ninervous ka. Pero buti nga sa akin yung symptoms ko lessen lang siya. Acidic talaga ako. Pero ngayon, I'm okay. Alam niyo po ba guys na prone yung type O plus or mga O na blood type. Sila yung prone sa ulcer, acid reflux. But we are thankful naman kasi yun lang mga sakit natin. However, yung mga A, type B, type AB, yun yung mga prone sa diabetes, yung mga cancer, marami pa. So, ayun lang, take care of your health, eat healthy foods, then balance your diet. If overweight ka, magpapayat ka. So, I know na natural lang talaga magka-acid reflux it because of our unhealthy lifestyle. Pero, yun lang, yun yung way natin para maging healthy po tayo. Yun lang. So, I hope na marami kayong natutunan sa video ko. Hanggang sa next vlog ko, itutuloy ko pa rin mag-vlog about sa acid reflux. Kung ano yung mga gagawin. More on gulay lang muna kayo guys. Huwag kayo munang kumakain ng mga bawal. Kapag gagaling na po kayo, yun, dahan-dahan lang. In moderation. Kasi nakakapayat eh. Papayat ka talaga kapag niwasan mo lahat ng mga pagkain. Yun lang, moderation lang. So, I hope na nakakatulong ako sa inyo. And then, don't forget to subscribe, click the notification bell para updated kayo sa next video ko. Bye-bye.